Ayan na po, tingnan nyo. Yung isa man doon sa gilid, yung pinakamalaki. Ayan. Hanggang dito, umabot na ito. Kaya nga talaga po itong iwawalay. Kasi sobrang laki na po talaga nila. Nag-uumpuga na sa loob. Hindi lang, tingnan nyo isa. Yan. Tingnan yung paa. Sa gilid, ayan. Ako, ito po para sa akin ay stress reliever po sa akin yung ganito. Matingnan ko yung mga alaga kong baboy, ayan. Masaya na po ako. Ang gagawin po natin ay yung inahin po ang yung ilabas natin sa kanyang farrowing pen. Papunta dito sa kabilang pen. Kasi pag yung biik po yung mga kinuha natin doon sa kanilang pen, tapos yung nanay naman ay naiiwan dyan, ang biik naman ay ilalagay dito sa kabila. Ang tendency kasi niyan, yung biik, hinahanap-hanap na yung amoy ng kanilang nanay. Kaya, pag yung mga biik na yan ay nakalipat dito sa kabila, tapos pag inaamoy niya yung simento, yung nasa gilid, ganyan, eh hindi lang maaamoy yung amoy na kanilang nanay. So, ang mangyayari niyan ay maingay talaga sila. Pag binagyan mo ng pagkain ay ayaw kumain. Kasi nag-iingay sila, kasi hinahanap-hanap lang ang kanilang nanay. So, kasi sila apoy biik, ang instinct po nila ay ang baho po ng kanilang nanay, ang kanilang hinahanap-hanap. Kaya naman po, ang pagkawalay natin nito ay ang ating ialis sa farrowing pen ay yung nanay. Ilapit ito sa kabila. So malapit lang sila. Pagkalipat sa kanyang bagong kulungan, agad nating papakainin yung inahin para hindi siya malikot. Yan. Yan ako natin. Ito na yung mga biik. Papakainin din. Ayan na po. Nailipat na po natin yung ating inahin sa kabilang kulungan. Yan. Maninirahan sa dyan hanggang magsimula siyang maghihit or maglalandi muli. Kasi pag siya naglanding muli, itong mga biik naman ay kukunin natin dito sa kanilang kinalalagyan ngayon. Yung mga biik naman dito ay ililipat natin dito sa kabila. Kung saan yung kanyang inahin ay nandoon. Ayan na po. Kumakain na po sila ng pagkaing biik. Ayan. Tingnan natin. Pasok tayo sa loob para makita natin kung paano sila kumakain. Ayan. Ayan na po sila. Kakawalay lang po niyan. Ngayong araw na to. Ayan. Kumakain na sila. Pag itong mga biik na to, inilipat natin sa ibang kulungan at yung nanay ay naiwan dito sa farrowing pen, talagang tiyak na hindi ito kakain. Mag-iingay sila ng mag-iingay hanggat sila ay mapagod. Kaya doon na pumapasok yung stress o pagkakaroon ng stress ng mga biik. Kaya doon din pumapasok yung tinatawag nating post-weaning stress o post-weaning problems ng mga piglets. So ayan na po. Ganyan na po kasimple ang pagwawalay ng biik. Ilipat lang yung inahin sa kabilang kulungan, iiwan yung mga biik dito, and then pagkatapos po nilang mawalay sa kanilang inahin ay pinapakain na po sila ng ating pagkain. Ang gamit po natin ngayon ay nasa booster po pala tayo ngayon. Pagkatapos nito, magsishift na tayo ng pre-starter. Inuubos lang natin yung natira nating booster na mga pagkain, yung feeds. Ito pong mga to may ano na po, may mga pumipili na. So sold out na po ito lahat, yung mga biik na to. Hindi pa ito nawawalay, may pumipili na ng kanilang mga biik o kaya na pa-reserve ng kailang gustong biik. Ganyan na po kadali ang pagwawalay ng ating mga biik. Nauubos na po nila ang kailang mga pagkain. Tingnan nyo, ubos na po. Silang lahat po ay nakakakain na ng booster feeds. Ayan. At hindi na po sila nag-iingay. Ayan. Masasanay din sila, masasanay yan. Hanggat sa araw na kung kailan sila kukunin ng kailang mga buyer o yung mga nagpa-reserve nito. Sa unang araw po pala ay wag mo nang damihan yung pagkain ng mga biik. Yung tiyan nila ay medyo maninibago pa yan.